Hello, Aries. This is your reading for the week of August 22, 26. Ayan, nalilito ako kung saan ako titingin. Ito pala yung camera. Ito. Yan. Check na natin. Ano meron sa'yo for this week? Ako nga pala si Purple Teen para sa mga bago dito. Mabuti naman at napadpad kayo rito. At kung napadpad nga kayo talaga dito, baka para sa inyo yung mga messages na nandito sa reading na to. Pero, ito ay timeless reading. Okay? Kahit kailan nyo to mapanood, kung kailan makarating ito sa inyo, yun yung siguro yung perfect timing na ma-receive nyo yung mga messages dito. Okay? So guys, may mga cards na hindi ko pwedeng i-show dahil walang suot. Bawal kay YouTube, ha? Okay, minsan nga nahuhugot ko na nasanay na kasi ko ng ganun. Ayan, yung mga interesado sa private readings, kayo po ay bumiretso sa aking FB page. Yung verified, nag-iisa lang po yung legit, yung may blue check sa kanan. Purple Teen. Pag wala pong blue check sa kanan yung Purple Teen, yun po yung mga fake na gumagaya sa akin. Okay? So, I'm very excited to use these decks, guys. Meron akong mga bagong unbox na decks. So, yun yung gagamitin natin ngayon dito sa ating reading. Actually, hindi ito new. In-order ko to January pa. Kaya lang na-unbox ko siya ngayong August lang. Okay, kuha muna tayo ng oracle cards for you. Wow, you have pleasure. I think magiging pleasurable for you. There is something pleasurable. Whatever pleasurable refers to Aries. Di ko alam kung ano yan. Basta meron something pleasurable. Ano pa? Oh, there's leadership. Okay. Pag sinabi kasi nating leadership, ikaw yung mag-i-initiate. Ikaw ang magli-lead eh. Ikaw ang mag-ano rito. Ikaw ang maggagabay. It could be something like a responsibility siguro or pwedeng, alam mo yun, ikaw yung magsiset ng example, no? And meron ka mga followers. Or it could be something related sa pagiging boss, supervisor, manager, whatever, or basta, could be any leadership role. What else? Gamitin naman natin tong Oh, connected. What's that all about in the present? Okay. I think may mga pangyayari dito sa present mo na it seems like they're interconnected. Kumbaga, pwedeng isipin mo, ay, nangyaring ganito, nagkataon lang. Could be, pero feeling ko lang may certain events, no, na maaaring konektado yun sa bawat isa. So, ewan ko, synchronicities or hindi ko alam pero pwedeng magkaka-relate kasi sila Pwede mong i-consider yung posibilidad kung bakit nangyari yun dahil ganito, ganyan. Alam mo yun, parang magkaka-relate sila. Okay, you should focus here on the present, no? Meron something dito about the present na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Okay, especially if ikaw yung person na lagi kang nagdedwell sa past, no? So parang sinasabi nitong baraha mo is mag-focus ka ngayon kung ano meron dito sa harap mo. Okay, pwedeng related sa career mo yan, sa family, or kung saan man, no? Kung sa relationship man. Okay, someone might reconnect sa iyo. Ayan, no? Meron kasi connected dito Or it could be na parang merong, alam mo yung parang, halimbawa, di ba alam nyo naman yung parang tulay?
Di ba? Halimbawa, sasabihin nila, ano, or merong gusto manligaw tapos parang hindi siya directly yung lalapit doon sa niniligawan niya, kumbaga gumagamit siya ng tulay. Parang ganun, feeling ko lang. Alam mo yung parang may tulay, kung hindi man about panliligaw, parang dadaanin sa ganun eh. Okay? Oh, wait. May nahulog, wait. Sorry nahulog. Okay, pagdating sa career mo, financial, meron ditong something na, ewan ko, nafe-feel ko dito sa card na to is kailangan mo lakasan yung loob mo eh. Na maghanap ng opportunity sa iba. Especially kung nafe-feel mo na parang dito sa iyong current career situation is parang hindi ka pa ganun ka-satisfied or feeling mo parang hindi mo marireach yung full potential mo dyan. No? So, to me, this is something like kailangan mong makipagsapalaran or yung ganun, mag-explore ka ng ibang possibilities. Kasi parang meron ditong something like pag-alis. It could be resigning, it could be turning your back on something na related sa pera, sa career, no? Para kasing meron something na tinatalikuran, inaabandon na or iniiwan dito. Okay? In search for, greener pastures. Parang ganun yung dating sa akin. So, when it comes to love life, ay family muna tayo. Okay, this is to me this is an indication ng unreciprocated, unrequited na love or effort in this connection or relationship. It could be na merong pagiging one-sided. It could be na yung isa lang sa inyo ang nagbubuhos. Tapos yung isa parang lang siya. Hindi niya yun na ibabalik doon sa partner niya, kakonect niya. This could be falling out of love. This could be kawalan ng passion sa relationship, panlalamig, or kawalan ng communication, disconnection, kung okay. Love yung mga binanggit ko na yun, guys. Sorry. Sige na nga, yung love na lang. Ewan ko na ba sinabi ko family. O, lipat na tayo sa family tsaka home. Family, home. Okay. Could be na may trouble dito, including anak or some youngster, kung sino man itong bata sa family. Sa bahay. Oo. Meron ditong something about dito sa person na to, kung sino man to, nakababatang kapatid, anak na parang meron siyang hindi sinasabi. Pwedeng may kinikim-kim, may tinitiis, ewan ko. Or it could be na, ewan ko, kung bata to, student, could be na baka may problem siya about sa kanyang studies. Or it could be baka may problem siya sa school regarding classmates, no? I hope hindi naman siya nabi-BULLY. Okay. Just be alert na lang or tanongin nyo na lang yung mga bata dyan. Maybe they're not feeling well, no? Nawawalan ng motivation. So, pwede nyo lang na may nakikita ko when it comes to sa bahay. Or it could be na merong delays. Kung ano naman ito na related sa bahay. And when it comes to sa hindi mo inaasahan this week. Oh.
Okay, to me this is hindi mo inaasahan na something is very promising sa outside, no? Parang feel mo, wow, sobrang sobrang too good to be true, or pwedeng kung person to, pwedeng mabola, alam mo yung mabulaklak magsalita, but actually, this person is puro talkies. So, in romantic sense man yan or hindi mo siguro ina-expect na, okay, parang drawing lang pala yun, pa-impress lang pala, hanggang salita lang pala, and then, hindi naman niya, alam mo yun, madedeliver, hindi naman, alam mo yun, parang madidisappoint ka lang. Okay. In short, inuuto ka or binubola-bola ka lang. And, possible na may delay, by the way, unexpected delay, especially when it comes to communication or traveling. Tapos, sa area naman ng good stuff, yung mga magandang pwedeng mangyari for you. Okay, this is, surviving kung ano man itong very difficult situation na to, or very, very, basta something that is painful and very difficult to accept, to go through. This could also mean surgery, so I think pwedeng nasa recovery period na if ever na meron mang in bad shape, or this could also signify a successful medical procedure, surgery. Sabi ko nga, healing, regeneration, financial man yan, or matters of the heart, like sa emotions, sa love life, or pwede nga about health, this is recovery. Okay? Acceptance also, kumbaga, matatanggap mo na, mapoproseso mo na kung ano man itong gaano kahirap na iproseso na to, and hindi mo inaasahan yun na, alam mo yun. So, good news pagdating doon, kasi pwedeng may healing, and pwedeng pagkakabati, kung merong mang nagkasamaan ng loob. Okay? Wait lang. Iniisip ko yung pang closing message ninyo. Oops. Wait lang, kukuha ko ng pang closing message ninyo. Okay. Closing message for you guys. Put yourself first. Loving yourself makes you more romantically attractive. O, paalala, advice for you, closing message for you, what else? Law of attraction. You have been manifesting this, wow! You could be attracting kung ano man itong, basta there is something here na nagmamanifest, ma-attract mo na. You have been manifesting this relationship. Everything you want will soon be yours. So, yan yung mga messages for you, Aries. Thank you so much for dropping by. Don't forget to subscribe, like, follow, pa-like, pa-comment, pa-share na rin, pa-tap na rin yung bell icon. At maraming salamat sa mga star senders, super thanks senders, nag-join na membership and subscription.